Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito naman si isa pang hindi makamove on. Ito, favorite nyo ito eh. Sigurado ako, favorite nyo ito eh. O, yan, si Vice Ganda. Ayon sa Inquirer Bandera, ganito kasi, sabi ni Vice Ganda, sinabing napagbintangan lang daw ang ABS kaya hindi nabigyan ng franchise. Ito kasi ang nangyari. Okay? Meron nung kasi silang sa Showtime, meron nung silang isang contestant na ang pangalan is Alexis na napagbintangan lang daw siya, na kaya siya nakulong, napagbintangan lang daw siya. Ngayon nakalaya na. Ito naman ang komento ni Vice Ganda, sabi niya, ikaw nakulong at nagdusa ng 4 na taon dahil napagbintangan ka at wala ka namang kasalanan. Yun din ang nangyari ngayon sa ABS-CBN. Kaya kung nakalaya ka, magdidiwang tayo dahil lalaya tayong muli. Pangako yan, lalaya daw sila ng muli. Anak kayo ng wedding, magkaiba ho yan. Bakit to? Iba ho yan. Kasi ho sa inyo, yung privilege yung nawala. Hindi ho karapatan. Tapos, hindi ho inayos ng inyong mga boss. Bakit to? O, sige nga ho. Masasabi mo bang hindi guilty ang iyong boss sa mga sinibak na mga empleyado? Nakita niyo yung pinaglaban ho natin yun, mga empleyado ng ABS-CBN, sinibak ho. Kahit 10 taon, more than 5 years, 10 years, yung iba pa nga 20 years. Sinibak kasi nakikipaglaban sila na gusto nila maging regular. Pero sinibak sila, bakit? Yun ba masasabi mong hindi guilty ang inyong boss? Sinibak niyo yung mga empleyado na yon? Maswerte ka kasi mataas ang sahod mo dyan sa ABS-CBN. Maswerte ka dahil hindi ka sinisibak. Pero subukan mong malaos, sandali ka lang dyan, sibak ka na rin dyan. Yun na yung sinasabi ko eh. Sa akin lang sa akin lang naman po. Ang akin, sana kung totoo na hindi kayo guilty. Kaya lang, akita nyo naman, yung mga, wag na tayong pumunta doon sa mga tax. Sa mga tax na hindi nyo binibigay na maayos, na mas malaki pa ang tax na binayad ng GMA. Wala pa dyan eh. Sa akin kasi, hindi ko personal knowledge yan eh. Ang may personal knowledge ako, nakita kong mga ebidensya, itong mga... Sa akin kasi, ayan. Personal knowledge yan eh. Huwag ka maingay. Personal knowledge ako, yan, sorry naman. Mismong nakita ko mismong ebidensya yung mga walang mga benefits ng mga empleyado nila na irregular. Di ba? Tapos sasabihin ninyo wala kayong dilabag, pambira kayo. So hindi kayo guilty doon? Ano 'yon? Gawa-gawa lang itong mga empleyado na ito na kinasuhan at nanalo nanalo sa korte. Ano 'yun? So gawa-gawa lang 'yon? Anak kayo ng tutsa, Invento ka talaga, Vice Ganda. Isa kang propagandista ng ABS-CBN. Alam mo, sana move on na lang kayo, shut up na lang kayo. Yun na nga sa akin shut up na lang kayo kasi napatunayan naman talaga na meron kayong pagkukulang sa mga empleyado ninyo. Oo, meron kayong mga nakakalungkot naman talaga na may mga nawalan ng trabaho sa inyo. Pero, mas nakakalungkot siguro yung noong mga nawalan ng trabaho noon. Bakit? Alam nilang may trabaho eh. Alam nilang nag-i-exist ang ABS-CBN, tinanggal sila. Bakit? Humihingi sila na maging regular at pag hindi sila pumirma, sibak sila. Luis Lee, salamat po sa 49 pesos. Thank you very much. Kaya kung ito pa. Ito naman. May gumagaya sa mga politiko itong si Arnold Clavio. Nag-asal trapo para makaiwas sa issue ni Balabagan Ginamit pa ang Diyos. Sabi nga ng iba ikaw ay ginagamit ba ng Diyos o ikaw ay gumagamit sa Diyos? Di ba sabi ni Ismaglas yun? Totoo naman
Ito ang sabi niya sa post. Sa nasabing post, nagbahagi rin ng Bible verse ang batikang mamahayag. Oh God, grant that whatever good things I have, I may share generously with those who have not. Whatever good things I do not have, I may request humbly for those who do. Eric Quico, salamat po. Tingnan mo, halatang halata eh. Halatang guilty ito si Arnold Clavio eh, no? Asan na nga ba si Arnold Clavio? Parang hindi ko na ata nakikita sa GMA. Baka pinagpapahinga para pinatatahimik lang para lumipas. Sorry ka, Mr. Arnold Clavio, aaraw-arawin kita. Sabi ko sa'yo, aaraw-arawin kita hanggang hindi kayo ibabalita ng GMA o ng iba pang istasyon. Ha? Mahihiya nga kayo? Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo na nahihiya na hindi nyo man lang ibalita yan? Eto nga sabihin na lang natin eh. It's either aminin mo o i-deny mo. Kaya lang hindi mo maamin o hindi mo ma-deny. So ibig sabihin, there's something wrong. Ay, di ka man lang umamin, di ka man lang mag-deny. Ano problema? May problema tayo dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ha? Sandali. Oy, sumusobra na. Eric Quico, salamat po sa 7 Canadian. Sabi ko sa inyo, araw-arawin natin to si Arnold Clavio. Kasi alam mo, itong si Arnold Clavio, simbolo ito ng kaplastikan ng mainstream media. Simbolo ito ng kahipokrituhan ng mainstream media. Ikaw, Arnold Clavio, kung hindi ka magdi-deny, okay, sa paratang ni Miss Sara Balabagan, ibig sabihin lang, totoo. Kasi hindi ka nagdi-deny eh. Silence means tahimik. Hindi. Silence means yes. Kung bakit ka pinatatahimik ngayon. At dahil sa wala ni isang mainstream media, yung pinakamalalaking media na nagbabalita sa'yo, ibig sabihin yan, plastic kayong mainstream media. Sabi nga nung isang kakilala eh, subukan mong isang palitan natin hindi si Arnold Clavio yun, sabihin na natin isang politiko. Isang politiko na tumulong doon kay Miss Sara Balabagan. Nung panahon na yon, tapos inanakan niya si Sara Balabagan. Sa tingin nyo, hindi araw-arawin na mainstream media yan? Tanungin ko kayo. Siguradong araw-arawin niya na mainstream media hanggang madurog at mag-resign yung politiko na yan o yung government official na yan. Diwam, salamat po. Diba ho? Ang ibig lamang kong sabihin nun, plastic kayo. Hindi kayo totoo. Hindi totoo yung sinasabi ninyo. GMA7, hindi totoo. Kasinungalingan yung sinasabi ninyong wala kayong pinapanigan, wala kayong kinakampihan, wala kayong yung totoo lang. Ano na nga ba yun? Walang kinikiligan, walang pinoprotektahan. Ayun. Walang pinoprotektahan. Walang pinoprotektahan. Pansin niyo, hindi na makaubo ngayon si si Mike Enriquez. Siguro pag umubo sa studio yan, nagaganunan yung tao dyan, ano? Ano yun? Tama ka sabi nito, bilog ang mundo, hindi 8 diretso. Tama nga ho. Kaya every time na sasabihin nilang bastos si Duterte, isumbalat natin si Arnold Clavio. Pag kayo ako, sige. Ako gagawin ko ito. Pansinin nyo, gagawin ko ito. Pag nanonood ako ng GMA News, babanggitin ko si Arnold Clavio lagi. Kasi kahipokrituhan yan. Bakit hindi nyo ibalita? News 5, ba't di nyo ibalita si Arnold Clavio? Ha? ABS, ba't di nyo ibalita si Arnold Clavio? CNN, ba't di nyo ibalita si Arnold Clavio, ha? Rappler. Ang Rappler ba binalita siya? Hindi ko kasi binabasa yung Rappler eh. Kasi yun eh. Wala nang ang kwenta, puro pa fake news pinalalabas. Sabi nga hindi namin kayo tatantanan. Yan din ang gagawin ko sa inyo, GMA. Hindi ko kayo tatantanan. Hanggang hindi mag-apologize si Arnold Clavio, hindi ko kayo tatantanan. Huwag natin tantanan yung hinayupak na yan, ha. Tandaan niyo yan pag bumukha ni Arnold Clavio, ha.
Para ano kasi, ang plastic eh, naiirita ako eh. Kaya talagang nawawalan ng credibility to mga mainstream media na ito eh. Di ba? Ay nako. O ito pa. Ito pa isa pang ano, itong salot na ito, masyadong maepal to ito. Ayan, oh. Ay nako. In another tweet, Frankie said, "Congrats sa mga trolls na binigyan ko ng sweldo today. Ingat lagi kahit willful distraction ang pinagagawa ninyo." Oh. Tayo daw parang ano, yung mga uma-against sa kanya, sinisweldohan niya sa pagbibigay, sa pagpapansin niya. Kasi tayo daw yung mga bayaran. Kasi pinansin siya dun sa pagmumukha niya. Yung physical appearance niya. Ako hindi ko siya pinapansin sa physical appearance niya. Ayokong sabihing mas maganda si ano, yung isa niyang half sister niya. Ayokong sabihin ganun ha. Kasi siyempre sabi nga beauty is in the eyes of the seeing. Ay mali. Beauty is in the eyes of the beholders. Ayokong sabihin na ano, ayokong pindasan yung kanyang pag-iitsura. Mark Christian Pasco, salamat po. Alam nyo, pero sa totoo lang, isa lang masasabi ko sa itsura ni Madam. Kamukha niya si Kiko Pangilinan. Pero alam niyo si Casey, ganda ng lalo na nung medyo mapayat-payat pa siya. Kasi naman yung tatay niya nakita ko na yung ito ng matanda na. Ang gwapo pa rin. Grabing pagmumukha, nakakainis, sarap gasgasin sa ano. Ang gwapo pa rin, kaya tuloy ito si Casey, ang ganda-ganda nung medyo, lalo na nung medyo slim pa siya. Natural naman Frankie, may ko-compare ka dun sa kapatid mo. Pero ako, ayokong ano yun sa akin ayokong daanin sa pagandahan at saka ayokong sabihin na hindi ito maganda si Frankie. Ayokong sabihin yan Ay, ang yan mga nagsabi, mga nasa Twitter. Okay? Sabi nito ni Michael, beauty is in the eye of the tiger. Ganun. Pero isa lang ang komento ko sa itsura niya. Kamukha niya si Kiko Pangilinan, yung kanyang ama. Yun lamang po ang masasabi ko sa kanya. Wala nang iba pa. Okay? So, kayo na hong bahala magduktong kung anong ibig sabihin nun.